Balita mula sa Amerika, sumabog ang isang linya ng natural gas sa Texas. Nagbuga ito ng higanteng apoy dahil dito patay ang isang trabahador at 13 pa ay sinugod sa ospital. Base sa investigasyon, natamaan nila ang linya ng natural gas habang nagbuhukay, kaya ito sumabog. Sa tindi ng init, hindi nakalapit ang mga bumbero. Natigil lang ang apoy nang maisara ang natural gas pipe. Sa pambihirang pagkakataon, nasulyapan ng GMA News ang compound ng tinaguriang Bahay Pangarap na posibleng tirahan ni incoming President Noynoy Aquino. Yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Sa loob mismo ng Presidential Security Group compound, matatagpuan ang Bahay Pangarap. Isa ito sa mga pambihirang pagkakataon na masisilip natin ang Bahay Pangarap. Isa sa mga pinamimiliang tirhan ni Presidential Frontrunner, Senador Noynoy Aquino. Sa loob, para kang nasa resort at ang balita natin ay kare-renovate lamang ng lugar na ito. Hindi na pinayagan ng media na makapasok sa loob mismo ng bahay, pero sa compound pa lamang, kitang-kita na ang kagandahan ng lugar. Simple pero elegante. Contemporary Filipino o makabagong Pinoy ang estilo mula sa mga upuan at lamesa. At sa mga detalye ng mga muebles dito, malawak ang hardin para mag-entertain ng mga bisita at may swimming pool pa. Pinarenovate ito ni Pangulong Gloria Arroyo para sa mga espesyal na bisita tulad ni dating US First Lady Hillary Clinton. Para sa isang bachelor na kilalang magiliw sa kanyang mga pamangkin na sina Josh at Baby James, swak na swak raw ito kay Presidential Frontrunner Noynoy Aquino para makapag-relax sa araw-araw niyang trabaho bilang Pangulo. At kung oras naman ng trabaho, katapat lamang ng Bahay Pangarap ang Malacanang Palace at kung kailangan na magtrabaho ni Presidential Frontrunner Senador Noynoy Aquino, tatawid lamang siya ng barge at 5 minutes, nasa kanyang opisina na siya. Sabi ni Aquino, dalawa lamang ang pinamimilian niyang tirhan pag naging Pangulo na siya. Ang Times Street na bahay ng kanyang inang si dating Pangulong Cory Aquino o ang Bahay Pangarap. Joseph Morong, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Pamahagi ng mga bag sa Surigao del Norte, meron po kaming nakilala na isang grupo ng mga katutubo na bago sa aming pandinig, subalit sila'y kahawig na kahawig ng mga Aita. Kilalanin po natin ang mga kababayan nating katutubo sa Surigao del Norte, ang mga Mamanwa. Bago pa man kami pumunta sa probinsya ng Surigao del Norte, nauna nang ililipad ang sako-sakong bag ng proyektong unang hakbang sa kinabukasan. Pagdating namin sa Tubod Elementary School, mainit ang pagtanggap sa amin. Nang umpisahan na ang pamimigay ng bag, napansin namin ang ilang katutubong ito na kahawig ng mga Aita. Indigenous group na kung tawagin ay Mamanwa. Ang Mamanwa ay galing sa salitang man, ibig sabihin una, at banwa o gubat. Sa makatuwid, ang mga Mamanwa ay first forest dwellers o mga unang taong gubat. Sila ang mga Aita ng Mindanao, kulot ang buhok, maitim ang balat. Yung mga anak namin, wala po kami ikabibili ng yung bag. At wala po na bibili ng papel at saka ng lapis. At pasalamat po kami sa kapuso. 3 bata lamang mula sa kanilang tribo ang nakapunta upang tumanggap ng bag. May 10 grade 1 na Mamanwa parawang di nakarating. Kaya minabuti pa rin namin puntahan ang kanilang tirahan kahit nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Nang marating namin ang kanilang kubling lugar, tanging ilaw na lang ng aming kamera ang nagsilbing liwanag para makita sila. Magpapasalamat tayo ngayon na pinuntahan tayo ng bisita natin galing Maynila sa GMA, oh. Di na kami nag-aksaya ng panahon, ibinigay na ang mga bag. Salamat kami kay natagang kami kahambag. Palipat-lipat ng lugar ang mga Mamanwa. Ang grupong ito ay mula pa sa Agusan. Pinili na nila dito mamalagi sa Surigao del Norte dahil kumikita sila sa pagpupulot ng mga kahoy. Gawa sa nipa ang kanilang tahanan, nakalimitan ang sahig ay isang dipa ang taas mula sa lupa para maiwasan ang mababangis na hayop. Bago kami lumisan, isang katutubong kanta ang kanilang inialay. Isa ka nga bulus,
pagalabhan. Diri katamian, diri kasabunan, basta ka makakaro ka eskwelahan. At sa grupong Mamanwa, kami maligaya na kayo ay aming nakilala. Maraming salamat sa inyo ni Alay na kanta at sa pagtanggap sa Kapuso Team. Samantala, nagpapasalamat din kami sa Cebu Pacific Air na silang nagdala ng sako-sako mga bag papunta sa Surigao del Norte at sa Toyota Motors Philippines sa pagpapagamit ng mga sasakyan sa aming team. Abangan po ninyo bukas. Ito iba naman na namin natuklasan sa bayan ng Socorro, sa Siargao. Isang mapanganib na paraan ng panghuhuli ng isda doon. Dito nyo lang po yan masasaksihan bukas. Susunod, batang matador sa Mexico nasuwag ng toro. Sa Switzerland, elepante nakawala sa gitna ng syudad. At palabang Katrina Halili, handa raw bumalik sa hotel kung saan kinunan umano ang sex video nila ni Hayden Poe Jr. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 oras.